Yan mga kamamaw, kala natin spring na, may pahabol pa. You know, nag-snow na naman mga kamamaw. Hanggang bukas daw to, sabi parang 10 cm, parang ganun nata. Hindi ko alam kung cm o m. Basta na yan mga kamamaw na medyo ganun ng kataas. Kaso nga lang, feeling ko, hindi naman siya talaga babahain. Feeling ko ganito lang ang mangyayari dyan. Matutunaw lang din siya kasi hindi naman siya malamig mga kamamaw. Kung malamig siya at mga taon na ganitong kalakas yung snow na darating, sigurado mataas na naman ang mangyayaring snow dito sa labas. April 16. Yan, bilis si mga kamamaw. Tingnan natin bukas kung paano mangyayari talaga, kung talaga bang tataas ang snow. Yan, kaya nalulungkot naman ako, di ko mailalabas yung mga alaga natin. Kaya sige mga kamamaw, see you tomorrow. One day later. Yan, good morning mga kamamaw. So ngayon, pabalik ulit kami sa Midtown. Ipapasyal ko si Mrs. sila, lakad ko ulit. Kailangan lakad ng lakad. And then, mga kamamaw, may naisip din si kamamaw na kamustahin naman siguro natin yung mga random Pilipino na makakasalubong natin. Tanungan natin sila kung gano'n na sila katagal sa Canada, ano ba ang trabaho nila dito, and at the same time, anong masasabi nila sa Canada. So yun mga kamamaw, excited na ako na kapalan ko ang mukha ko ngayong araw na to. Kaya samahan nyo ako mga kamamaw. Tara! Yan, dito na kami sa Midtown. So si Macy's, sabi ko maglakad-lakad naman na siya kasi gusto niya makapaglakad ng maayos. Ako, mga hunting tayo ng Pilipino dito sa loob ng Midtown Plaza. Konti tao. Tingnan natin sa kabila mga kamamaw. Matumalatap mga kamamaw, wala tayong makitang Pilipino. Puro puti yung nakikita natin dito. Yan, ikot-ikot pa tayo mga kamamaw. First time walang makitang Pilipino ngayon dito. Actually marami na, malayo na yun, naikot na ako, marami na ako na ano, umakit na ako sa itaas, umakit na ako sa baba. Wala talaga tayong makitang Pinoy. Try natin dito sa Hudson Bay. Kamamaw, nakakita tayo ng isang Pilipina dito. Ayan. Si ano. Hello po. Pilipina po. Okay lang po na interviewin ko for a minute. Yeah. Actually, nag-ikot ako dito para mag-ask ng mga random Filipino people na kamusta ba sila. So ito yung mga tanong ko. Kamusta na kayo? How long you been here in Canada po? 2013. So ano na siya? 11 years na. And then nag-work siya ngayon sa yan. Sa college. Ilang taon ka na dito nagwo-work ate? Since 2021. Yo, yeah. So since 2021. Yung mga mahilig niya sa chocolate. Hello ate. Ayan, si ate, kamustahin natin yan. Kapatid mo? Kaibigan. Kaibigan yan. Para tanongin ko na rin yung last question natin. Ano yung masasabi mo pala sa Canada? It's a good, Canada is a good country to live in po, and there's some good times and hard times then, but if you work through it, yeah, everything will be fine. Yeah. And then, any plans ba kung ngayong summertime mag-road trip or ano? Meron po road trip, yeah, pero work lang po. Oh, yun. So, maraming salamat. Taga ano ka? Taga saan ka? Sa Pilipinas? Antigua. Yeah. So, maraming salamat. Thank you. Sige, thank you. Ayun mga kamamaw, naka-interview tayo ng isa. Si Abby na taga Antigua. Shoutout po sa mga taga Antigua. Ayun mga kamamaw, hanap pa tayo. Meron ditong bibili mga kamamaw, tanong natin. Hello po. Ay, Pilipina po. Ayun, tatanong ko lang sana kasi nag-ikot tayo dito. Parang kakamustahin natin yung mga kapwa Pilipino natin. Ano pangalan mo ulit? Brittany po. Brittany, nice to meet you. How long you been here in Canada? Magta 10 years na. Oh, so 2015 ka dumating? Opo. Something like that dyan. And then nagwo-work ka na? Opo. So saan ka nagwo-work ngayon? Sa hospital. Sa hospital. Are you so nurse ka? Pharmacy. Oh, I see. Yeah. And then ano yung masasabi mo pala sa Canada since nung dumating ka dito? Malamig. Tapos when it comes sa mga benefits or sa mga yung kumbaga ba sa salary or ano man yung mga bagay na nakukuha natin, ano yung masasabi mo sa kanila? It's good po kasi like especially the free healthcare. Oo.
and then especially if you're working in healthcare, then Yeah. most of the benefits are covered. Yeah, di ba? Especially pag full time. Mm-hmm. So it's a pretty good opportunity Yeah. to work here. Yeah. So any plans this coming summer or mga Summer, I have plans to go to Vancouver, and actually uwi ako next week. Oh, nice, sarap. Yan. So, maraming salamat sa oras mo. Thank you so much, Brittany. Thank you. And mga kamamaw, nakadalawa na tayo. So, try natin makadalawa pa. Extra patitin natin, maghanap tayo, mga kamamaw. Ayun o, may nakasalubong tayo, Tommy. Hello po, ate. Pilipina po, no? Pangalan po nila, ate? Rosalie. Rosaline, nice to meet you po. Hi. Bali po ako po si Jerwin. Tinatawag nila ako sa vlog na Kamamaw. So may tanong lang ako sa mga Pilipino, ate. So ilang taon na po kayo dito sa Canada? 9 years. 9 years o magte-10. So saan po sila nagwo-work ngayon, ate? Sa health region. Oh, nice. So pangalawa si Brittany, may nakausap din ako sa health region din siya nagtatrabaho. So ano po pala, ate, ang masasabi niyo sa Canada? Malaki po bang naitulong sa inyo since nung dumating kayo dito? Sa akin, bilang single parent, Opo. malaki. Kasi marami akong benefits na nakuha, lalo na sa mga bata. Opo. So, kahit kasi single parents ako, parang yung support ng government. So, yun yung nagpuno sa mga na dapat sana may ka-partner ako. Pero Opo. dahil nga sa suporta ng government, hindi ko siya masyadong problema. Oh. Yun. Okay naman. Yung benefits namin, health benefits namin, okay. Yung dental ko, Opo. okay naman. Lalo na nang magtrabaho ako sa... Saka massage po, di ba? Oo. Opo. Magtrabaho ako sa health region. Massage, free massage, o kahit napakaraming benefits. Oo. Tapos hindi ko napapatay yung sarili ko sa trabaho. Oo, tama. Kasi ang dami din benefits dun sa trabaho ko. Opo. Bukod dun sa mga start off, leave, yung holiday off. Marami kasi nga may benefits. Opo. So parang okay naman, naging magaan naman sa akin. Compare na nasa Pilipinas kami na ang hirap pumanap ng trabaho, kayo dito, kayo doon, pero kulang pa rin. Pero dito, kawa ng Diyos, by God's grace, nakasurvive. Salamat po. Anything na masasabi niyo sa weather, ate? Sa weather, struggle ka lang talaga kapag winter, pero sanayan din. Kapag nasanay ka na, hindi mo nadadamdamin. Okay po. So hindi siya ganun kahirap. So any plans ate sa this coming summertime? Summertime siguro magta-travel. Maglo-long drive kami ng mga bata Nice sa po. Alberta. Okay, so maraming salamat po sa oras ate. Thank you po. You're welcome. Sige po. Yan mga kamamaw, nakakatatlo na tayo. Si Abby, si Brittany, tsaka si ate Rosaline. So ayan, try pa natin maghanap pa ng isa. Ay, buti naman kahit pa paano mga kamamaw is willing silang interviewin or tanong natin, kamustahin natin. Kasi masarap din natin na maririnig sa mga salita nila yung mga bagay na na-experience nila dito sa Canada, kung ano may mga struggle o mga pagsubok na dumating bago sila kumbaga ba na-survive nila yung buhay nila dito. Marami naman nagsasabi, katulad mga nakausap natin is maayos naman at maganda naman ang feedback nila when it comes sa pagdating nila dito sa Canada, kung ano ba yung naitulong sa kanila ng Canada, ano ba yung buhay na nabigay sa kanila ng Canada. Kaya nakakatawa lang na kamustahin din natin naman yung mga Pilipino na nandito sa Canada. At syempre para ma-share din sa inyong mga manonood. So mga kamama, maghahanap pa ako ng isa. So nakakatatlo na tayo. Sige mga kamama, ikot mo na ako. Ayan na mga kamamaw, nakasalubong ko pala si Ate Marilu. Medyo matagal ko na siyang kakilala. Yung Ate Marilu, tatanungin lang kita para makita ng mga viewers natin. Gano'ng katagal na po kayo dito sa Canada? 12 years? 14. Oh, 14. Okay po. So, saan po pala kayo nagwo-work dati? Government Saskatchewan Health Authority. Housekeeping sa JPCH, Children's Hospital. So, retired na po kayo ngayon, ate? So, ayan. 65 na. Ate, ano pala yung masasabi niyo yung mga naitulong sa inyo ng Canada mula nung dumating kayo dito? Una-una, financial at nakarating na rin dito yung mga anak ko. Mga overage nga lang pa lang. So, malaki talaga na itulong sa inyo ng Canada. Tapos yung when it comes sa weather naman natin, Marilu, ano yung masasabi nyo? Yun nga, ayaw ko lang ng weather, pero okay na rin. Malamig lang pag winter. I see po. So, may shoutout ka ba, Ate Marilu? Wala naman. Okay, so, okay po, sige. Ay, maraming salamat, Ate Marilu. Enjoy po kayo. Sige. Check-ins muna tayo, ate.
Si Ate Marilo naging guest ko sa Filipino restaurant tsaka sa Berry Barn before. Sige, maraming. Yan, nagutom si Kamamaw. Nagutom kakahanap ng mga taong My God. matatanong natin o makakagusto natin. May walay kasi siya kanina. Kasi focus na is maglakad. Ako napagod din ng mga mama. Nakailang akit baba ako mga mama. Kasi kukunti lang yung Pilipino nandito ngayon sa sa Midtown Plaza. Kain. Ayun, narinig niyo naman mga kamamaw yung mga sagot sa katanungan ni Kamamaw na sila nagtatrabaho, ilang taon na sila dito. May isa tayo na nakausap na 14 years na siya dito. Yung iba, less than 10 years sila dito. Tapos more on sa health region sila nagtatrabaho. So nakita niyo naman mga kamama yung benefits na nabibigay ng Canada, lalo na sa mga ganong klase trabaho sa mga Pilipinong katulad ko. Katulad ni May, sa health region siya nagtatrabaho. Diba? Nagutom. Kaya yung benefits na rinig mo naman, di ba mga kamama? Masarap. Maganda kasi pag government nagpapasama. Tsaka first time kong ginawa yung mga mama para sa inyo. Ginawa ko yun para sa ating YouTube channel, mga mamaw namin. Medyo lumakas naman ang loob ni Kamamaw na humarap sa ibang tao. Katulad yun, gumagawa tayo ng vlog, pero ito yung first time na talagang kumausap tayo. Yung isa kilala natin, yung tatlo, kailan natin nakilala yun. Kumbaga challenge sa akin din yung mga kamamaw as a vlogger na dapat nakasakot din ang loob ko pag kumakausap ako ng mga at ako kasi kailangan talaga makapalang mukha, malakas ang loob. Sabihin kita, ano yung tanong mo sa mga naano mo? Ang tinanong ko, ilang taon na sila sa Canada, saan sila nag-work, ano yung Natulong ng Canada? naitulong ng Canada sa kanila. Yan. So naman, ilang taong ka na sa Canada? Ay, ulitin ko, na ako. 10 years ako last April 9. 10 years na ako. Anong trabaho mo sa Canada? Before, nung dumating ako dito, server ako sa Berry Barn. And then ngayon sa na tayo, sa warehouse na tayo, co-op warehouse. Hindi, from Berry Barn, ano pa yung iba mong napasukan? Marami kasi nagtrabaho pa, nag-triple job pa ako dati. Katulad nung in-explain ko dati sa Di para alam din. nagtatlong trabaho ko. Nag-server ako sa Berry Barn, nagtatrabaho din ako sa Filipino restaurant. And then, nagki-cleaning din ako sa gabi. Sa isang araw yun. Sa isang araw, tatlo. Tatlong trabaho. Mm. Single ka pa. Mm. Ngayon, anong naitulong sa'yo ano yung naitulong sa'yo ng Canada? Siyempre malaki. Ano Number 1. Ito pa yung pangarap ko. Siyempre, lahat naman tayo nasa Pilipinas, nakakarap na makaranas na nakapag-abroad. Siyempre kahit paano, yung pinikita mo dito is hindi mo kikitain sa Pilipinas. Na? Anong balak mo sa future? May balak ka bang mag-stay dito, mag-retire sa Pilipinas? Anong balak? Honestly, kung ako tatanungin mo, kung pang sariling lang. kaya kung tatanungin mo ako, yung pansarili kong mas gusto ko na talaga dito.
Kasi dito, para sa akin, mapayapa. Tahimik. Talagang, yun yung ano ko talaga, hilig ko na, minsan gusto ko nasa bahay lang ako. Ayoko na lumalabas. Ngayon, masaya na ako, kasama ko na lang yung mga alaga akong aso pag day off ako. Sa sarili ko yun, ha. Yun yung ano ko talaga. Hindi, ibig mong sabihin, in the future, ang plano mo magstay na lang sa Canada. Pero wala ka nang balak mag-retire sa Pilipinas. Honestly, wala. Mas gusto ko na dito. Kasi, parang ito na yung mundo mo. Parang ito na yun. Tapos uuwi ka na lang Pag magbabakasyon. Bakasyon ka na lang. Bakasyon lang. Wala, nandito na yung, Masarap naman. nandito na yung mundo ni Kamamaw eh. Nandito na yung ano ko eh. Siyempre kanya-kanya naman tayo ng pananaw sa buhay. Pero based dun sa pakaramdam ko, mas gusto ko na talaga dito. So, ibig sabihin, damay kami din sa plano niya. Hindi, nasa Dito sa'yo na naman rin yun. kami. Alam ka naman magkahiwalay tayo, magre-retire ako sa Pinas dito. Pwede naman, hindi naman natin masasabi ko. Sabi ko nga, yung sagot ko is pang sarili ko. Pero siyempre, kung talagang when it comes sa family matters, siyempre, hindi ko rin masasabi. Kaya yung gusto kong iyon, ayun yung masusunod. Hindi, kung sabihin natin sa pamilya, mas gugustuhin mo nandito tayo. Kasi nga, sabi mo nandito na yung buhay mo. May bala ka pa ba lumipat ng ano? May bala ka pa lumipat ng province? O stay ka na dito sa Saskatchewan? Maganda na yung trabaho natin dito. Medyo, kumbaga, nasusustain na natin yung mga panggastos natin araw-araw. Kaya okay na si Kamamaw dito sa Saskatoon. Masyado mo nang mahal ng Saskatchewan. Tsaka tahimik eh. Ano kasi dito, malayo sa lahat. Usually sa gastos, lalo pag nando ka sa magagandang city, syempre, mas more prone ka sa gastos, mas madalas ka lalabas. Tsaka lalo ngayon, mataas ang cost of living ngayon. No? So parang practicality. Stay ka na lang sa Saskatoon, tapos pag summer, di ba? Pasyal-pasyal ka na lang. Masarap din naman yun. Magaling ka. Napapasyalan ka, long drives, banding ng pamilya. So ayun mga Kamamaw, tatapusin na natin yung vlog. Sana nag-enjoy kayo dun sa kwentuhan natin ng mga kapwa Pilipino natin dito sa Saskatoon. So hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you, Mama.